Alright. What's up mga kabangaw? Long time no rides. Hindi naman tayo magra-rides. I want to test lang yung mic na binili ko. Tapos a little bit conversation about your vlogging setup. A little bit payo. What's up na naman sa inyo mga kabangaw. Ang sarap ng buhay pag nagmumotor. Palagay nyo, na-miss ko to. What's up mga kabangaw. Magte-testing lang tayo ng mic dahil Muraychi lang siya, Murayta lang. Pero hindi ko alam yung quality. Sabi wind cancellation. Syempre yun lang naman hinahanap natin eh. Pero kasi gusto ko mo siyang matesting kung anong quality niya, diba? At saka ito pang chin mount ko nalaglag nung nakaraan. Yung dati ako nag-video pero hindi ko in-upload. Nalaglag. So take note mga kabangaw, kung magba-vlogging setup kayo, wag kayong bibili ng 3D double-sided tape sa Lazada or sa Shopee. Mag-invest na kayo ng kasi ang mahal naman talaga ng double-sided tape ng 3M, di ba? Pinakamura itong yung nabili ko nung nakaraan, 400 plus, magpa 500. Well, sobrang tagal naman ng kapit niya kasi ito yung gamit ko nung unang-una pa ako nagbibideo. Siguro 3 taon nakakapit pa rin yung chin mount ko. Nakakapit pa rin siya. Tapos nung pinalitan ko siya before, ang liit lang pala ng kapit nung 3M, kaya solid talaga yung original na 3M sa hardware. Ace Hardware yung original, yung mamahalin. Well, invest nyo na yung camera nyo para, kasi yun yung na-experience ko nakaraan, nalaglag. Nalaglag. Buti na lang nasalo ko. Tsaka buti na lang mabagal yung takbo ko nun, kasi kung nalaglag yon tapos nasalo ko, alam na, nyemplang day. So wag nyong gagamitin ng 3M ng Lazada or Shopee. Yung mumurahin lang 100 plus. Magkano lang? Wag nyo nang i-rest yung camera nyo doon. Magkano ang camera? Sabihin na natin 12k, 5k, 15k, 16k. Yung brand new 23k. Isusugal mo ba sa tigwa 100 na pandikit? Diba, doon ka na sa mahal. 400 plus yung 3M, pero Diyos ko naman yung kapit, diba? Solid naman. So yun yung lesson learned sa akin, kasi naubusan ako tapos na-expired yung, meron akong 3M na sobrang laki, parang 700 ata yung bili ko nung time na yun. Na-expired, kaya nag-try akong bumili ng Lazada. Ayun naman yung naging problema, najulog diba? Kaya wag nyo nang i-erase. Tapos at eto pa mga kabangaw, yung ginagamit kong mic dati, which is Boya. Well, maganda naman ang Boya kung wala kang budget. Boya okay naman, kaso lang itong nakaraang Boya ko, nakailan na Boya ata ako, parang mula nung nagsimula ako magganito. Matagal yung una ko, matagal. Kung hindi lang siya nabasa dun sa Siargao, hindi ako magpapalit. Tapos bumili ako after Siargao, okay naman. Kaso nga lang, yun nga lang, may time na pag naka-timing ka, yung na-timingan ko pagkatapos ko ng Siargao, hindi maganda yung quality. Nagiging garalgal na yung So ibig sabihin may problema, diba? So naghanap ako. Eto na naman tayo, ang lolo mo naghanap ng Murayta. Bumili ako ng mic. Tapos nag-vlog ako. Pagtingin ko sa quality ng audio ko, ay Diyos ko, dahil hindi marinig yung boses ko.
Ano nga, asahan mo 100 plus lang ata yun. Ang boya 200, ay 300. Oh. So ano pang aasahan mo sa 100 plus? Kaya bumili ako nito. Etong tinitesting ko ngayon. Actually hindi ito yung bet ko eh. Ang mahal kasi ng Purple Panda, day. Ang mahal ng Purple Panda. Magkano? 4K? 4K ata ang Purple Panda. Pero Diyos ko naman yung quality, di ba? Wala ka talagang maririnig na wind noise. Boses mo talaga, di ba? Boses mo lang, clear na clear. Kaso nga lang, alam mo naman, wala naman tayong budget sa mga ganyan. Kaya may nakita naman ako sa Instagram. Kung nakikita nyo si Adobo Moto, sa Amerika siya naka-base, tas English yung ano niya. Diniscuss niya doon yung kung anong gamit niyang mic. So, nakita ko yung Sony, ilalagay ko lang dito, Sony Keme Root. Mas mura siya sa Purple Panda. Tas diniscuss din niya yung Purple Panda versus etong Sony, yung Sony na gamit niya. Magkano lang yung Sony? 1,000 plus 1.4 ata. Purple Panda 4,000 plus, di ba? So doon ka na sa cheaper pero quality rin, di ba? Sony yun eh, di ba? Ang problema ko ngayon, eto na nga, nung order na ako sa Shopee, naka-add to our cart na, day. Diyos ko, galing Japan, kailangan mong bayaran, di ba? Sa Shopee. Well, wala namang problema yun kung babayaran mo kasi legit naman siya. Tapos yung mga comment is goods naman. Kaso lang, nabadrip ako, naurat ako. Kailangan mong bayaran, walang COD. Walang COD. Pero may naka-add to cart pa akong isa. Ito nga, ito na yung gamit ko ngayon, which is kay Racing Boy ata yun, sa Shopee. It's worth 600 plus. So na-curious ako. Tapos tingnan ko yung mga review niya, yung mga comment, tapos yung mga video na gamit nila tong ganitong mic. Well, goods naman, di ba? Good siya, kaya napabili ako. Ito na lang kinuha ko. Kung matibay, edi good shit, di ba? Pero feeling ko retoke lang to eh. Parang mic siya na ano, kasi yung cord niya babin eh. Tas sinearch ko, wala siyang ganon, walang ganon talagang mic. Feeling ko retoke ni ano to eh, ni Racing Boy. Well, syempre suportahan natin yung gawang Pilipino, di ba? Well, ang tanong dyan ay kung matibay ba. Sorry kuya, bigla kang digo ah. Ang tanong kung matibay ba. Well, yun ang susubukan natin. Tapos yung quality nito, yung wind noise na sinasabi, masusubukan natin, no? Kung okay naman, well, eto na yung gagamitin ko lagi, di ba? Pero ang gusto ko lang malaman ay yung tibay niya. Yung quality, hindi naman ako maarte sa mic. Basta naririnig yung boses ko. Kung may wind noise man, wala namang problema kung hindi naman ganun kalakas. Kasi hindi naman ganun kalakas yung wind noise ng ano eh, ng boya ko dati, di ba? At least ramdam pa rin ng mga manonood na bumabiyahe ka, andun pa rin hangin. Kasi kung plain na talagang boses lang, paano mararamdaman yung bumabiyahe yung nagbablog, di ba? So yun, puta, mag-ano pala ako, mag-withdraw ko, tanga ko naman, kakasalita ako. So yun, may pupuntahan lang naman ako. Tapos tinexting ko na, holiday pa ngayon, tinesting ko lang tong mic ko. Tapos etong kapit ng 3M ko, well, ano ko na naman to, subok ko na. Pero gusto ko pa rin testingin nga yung original na 3M na pandikit. Tapos ang gamit ko nga pala is, na chin mount is GL Keme. Plastic siya, plastic. Sobrang tagal na nito sa akin. Kasi
ayoko mag 3D printer, yung mga 3D printer na chin mount. Dai, siguro wala pang isang taon, or pag hindi mo naalagaan yung gamit, nangangaragchi na siya, na nababaklas yung 3M, na nasisira siya. Hindi katulad ng plastic, syempre matibay ang plastic, di ba? Pero yung 3M nangangarag siya, yung paano ko ba sasabihin, parang nadudurog na siya pag sobrang tagal. Parang sa swelas ng sapatos pag matagal. Pero yung 3D printer kasi ng chin mount, hindi siya tumatagal ng sobrang tagal. Yun na na-experience ko dun. Parang 6 months ata pinakamatagal ko nung unang-una kong gamit na 3M na chin mount na 3D printer. Kaya eto, good shit tong chin mount ko na GLX, ewan ko, something ganon, parang ganon siya. Solid hanggang ngayon, gamit ko pa rin. Nilagyan ko na lang ng yung mga screw niya kasi natatanggal. Malupit na pang retoke, glue stick para hindi gumalaw-galaw. Yun ang setup ko nito. So tetestingin natin, sana maganda to. Gusto ko ulit mag vlog kasi nga nasalamat sa mga nanonood sa akin. After 1 year sumweldo ulit ako kahit hindi ko ginagalaw yung YouTube ko. 1 year ako bago sumweldo. Salamat sa inyo at nanonood kayo sa akin. So gusto ko pa rin mag video, 'di ba? Kahit hindi na motovlog, pero sana naman is related pa rin sa motovlog, para kahit papaano related pa rin yung mga nakasubscribe sa akin, 'di ba? 'Di ba? Or hindi naman totally motovlog, like kasi hindi na ako namamasada, balik trabaho na ako, 'di ba? Yung mga nanonood sa akin is makikita naman is nagsasayaw na ulit ako, 'di ba? So sana kung sakali pagsabayin ko yung motovlogger, tapos ma-share ko rin yung trabaho ko, 'di ba? Na pagsasayaw. Sana magustuhan nyo.